Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng kwento ni Vlad ng Sora, Terenat, simulan na natin. Pagdating ni Gerta at Vlad sa lumang hilingan sa gilid ng nayon, sa wakas ay muling nakauwi si Gerta at makasama ang kanyang pamilya. Agad na humingi ng paumanhin ang kanyang ina kay Vlad dahil sa pagiyak nito noong una silang magkita. Nagtanong naman si Vlad kung bakit siya biglang naging emosyonal. Mabilis na nauwi sa nakakatawang tagpo ang muling pagkikita ng pareho ng umiyak ang mag-ina. Pabirong sinabi ni Vlad na si Gerta naman talaga ang unang naiyak. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na salubong, sabay-sabay silang naupo sa hapag-kainan. Naghain ang ina ni Gerta ng mainit na nilagang patatas at humingi muli ng paumanhin dahil iyon lamang ang maya-alok sa ating binata. Sinabi pa niyang kung nalaman lamang niya ng mas maaga ang kanilang pagdating, nakapaghanda sana siya ng karne. Ngunit pinakalma siya ni Vlad. Ayon sa kanya, ilang araw na silang kumakain ng tuyong karne habang naglalakbay kaya masaya siyang makakain ng mainit na pagkain. Nang matikman niya ang nilaga na luto ng ina ni Gerta, agad siyang napahanga sa lasa nito. Dahil dito, ipinagmalaki ni Gerta na ang nilagang patatas ng kanyang ina ang pinakamasarap sa buong nayon. Napahiya ang kanyang ina at pinagsabihan siya dahil sa kanyang pagiging maingay. Gayunpaman, kinumpirma naman ito ni Vlad na tama ang sinabi ng kanyang eskodero at talagang masarap ang pagkain. Labis na natuwa ang ina ni Gerta sa papuring iyon. Habang kumakain sila, nabanggit ng kanyang ina na mabuti na lamang at nakauwi siya bago ang kasal ng kanyang nakababatang kapatid na si Marie. Agad na natigilan si Gerta sa sinabi ng kanyang ina, hindi siya makapaniwalang ikakasal na pala ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ina kung maaari ba siyang manatili para sa kasal. Hindi naman agad nakasagot si Gerta at napatingin kay Vlad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Vlad na mukhang mananatili muna sila roon ng ilang araw. Tuwang-tuwa si Gerta at agad na nagpasalamat sa kanyang kapitan. Maging ang kanyang ina ay nagpasalamat din at agad silang inalok ng dagdag na pagkain. Hindi naman nag-atubili si Gerta na humingi ng isa pang mangkok ng nilaga. Makalipas ang ilang oras, nakatayo si Vlad sa isang burol at pinagmamasdan ang nayon. Sa unang tingin ay tila tahimik at maayos ang lugar. Ngunit habang mas lalo niya itong inoobserbahan, napansin niyang may kakaiba. Maraming bantay ang nagpapatrolya para sa isang maliit na nayon. Naalala niya ang babala ng gwardya sa tarangkahan na nagsabing may tensyon sa lugar nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, napag-isip-isip ni Vlad na may seryosong nangyari kamakailan. Habang nagmamasid siya, napansin din niyang tila may pagdududa ang ilang mamamayan sa kanilang pagdating. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng armadong kalalakihan ang nagtungo sa bahay ni Gerta at pinamumunuan sila ni Thomas, ang anak ng pinuno ng nayon. Pagdating sa harap ng bahay, agad niyang tinawag si Gerta at inakusahan itong tumakas noon upang iwasan ang kanyang mga utang. Lumabas naman si Gerta na tila walang anumang problema. Sa halip na mataranta, nagreklamo pa siya dahil naistorbo ang kanyang balak na pagpapahinga. Lalo lamang nitong ikinagalit ni Thomas. Ayon kay Thomas, kinuha ni Gerta ang kanyang pera at bigla na lamang nawala. Para sa kanya, malinaw na pagtakas iyon. Ngunit nanatiling kalmado si Gerta. Sa isip niya, matapos makasama araw-araw ang isang halimaw na kabalyero tulad ni Vlad, hindi na daw nakakatakot ang mga pagbabanta ni Thomas. Sa katunayan, tila biro na lamang ang lahat para sa kanya. Dahil dito, lalo pang nagulat ang mga taong nakakakilala sa kanya. Dati, hindi man lamang makatingin sa mata ni Thomas si Gerta, ngunit ngayon, parang ibang tao na siya. Pagkatapos ay tinanong ni Gerta kung magkano ba talaga ang kanyang utang kasama ang interes. Bagamat una nang sinabi ni Thomas na 1 gintong barya at 50 pilak ang halaga nito, ginawa niya itong 2 gintong barya. Walang pag-aalinlangan na inihagis ni Gerta ang isang supot ng mga barya kay Thomas. Sinabi pa niyang may dagdag pa iyon upang matiyak na hindi na sila muling magkikita. Ngunit sa halip na tanggapin ang pera, galit na ibinato ni Thomas ang supot pabalik. Pinagdudahan nito kung saan nakuha ni Gerta ang ganoong kalaking halaga at inakusahan siyang nanloko ng iba. Nang insultuhan ni Thomas ang ama ni Gerta at pati na rin ang kabalyerong tumanggap sa kanya bilang eskodero, tuluyan nang nawala ang pasensya ni Gerta. Hinawakan niya ang kanyang espada at binalaan si Thomas na tumigil sa pagsasalita. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Vlad kasama ang kanyang kabayo.
Sa kalmadong tono, sinabi niyang tila pamilyar sa kanya ang ganitong uri ng pagtanggap. Tinanong naman siya ni Thomas kung siya ba ang huwad na kabalyerong isinama ni Goethe sa nayon. Malamig na tiningnan ni Vlad ang lalaki at tinanong kung ano ang gagawin nito kung sakaling tunay siyang kabalyero. Tumawa lamang si Thomas at muling kinutya si Goethe. Dahil bayan iyon ng kanyang eskudero, pinili ni Vlad na magtimpi. Gayunpaman, sinabi niyang hahayaan pa rin niyang makaalis ng buhay ang mga lalaking iyon. Kasunod nito, kumawala ang napakalakas na bughaw na aura mula sa kanyang katawan. Agad na nakaramdam ng takot ang mga taong kanina lamang ay puno ng kumpiyansa. Samantala, sa mansyon ng nayon, galit na kinompronta ng kapitan ng Thornwood Mercenaries ang pinuno ng nayon dahil hindi siya agad nabigyan ng impormasyon tungkol sa nangyayari. Ipinaliwanag ng pinuno na hindi niya inakalang may tunay na kabalyerong pupunta sa kanilang maliit na nayon, ngunit ipinaalala ng kapitan na sila ang may pananagutan sa seguridad ng lugar. Hindi nagtagal, isang takot na taga-nayon ang sumugod sa loob ng mansyon at nagbalitang baka mapatay si Thomas ng di umano'y huwad na kabalyero. Dahil dito, agad na ipinatawag ng pinuno ang mga bantay ng nayon habang nagpapanikang inuutusan silang protektahan ang kanyang anak. Kasama ang kanyang mga tauhan, mabilis na nagtungo ang kapitan sa pinangyarihan. Ngunit pagdating nila roon, ibang tagpo ang kanilang nasaksihan. Sa halip na isang madugong labanan, nakita nilang masayang tumatawa si Vlad. Maging ang kanyang kabayo ay tila nakikisaya rin habang si Thomas ay walang magawang tumilapon matapos matamaan nito. Habang iniikot ni Vlad ang isang lubod sa kanyang kamay, patuloy namang dinadaganan ng kabayo ang anak ng pinuno ng nayon. Nang makilala ng mga mersenaryo kung sino talaga ang batang kabalyero, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Napalitan ng matinding pagkabigla ang kanilang kumpiyansa habang pasigaw nilang tinatanong kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Sa gitna ng alikabok at kaguluhan, marahas na tumilapon si Thomas habang sumisigaw ng tulong upang makatakas sa nakakatakot na kabayo. Nang makita ng pinuno ng nayon ang kaisa-isa niyang anak sa ganoong kalagayan, agad siyang nataranta at paulit-ulit niyang isinigaw ang pangalan ni Thomas at inutusan ang mga gwardya na pigilan si Vlad. Ngunit nanatiling nakatayo ang mga gwardya habang nanginginig sa takot. Alam nilang mahirap harangin ang isang dambuhalang kabayo na rumaragasan ng buong bilis gamit lamang ang kanilang mga sibat. Lalong nagalit ang pinuno ng nayon sa kanilang pag-aalinlangan at tinawag niya silang mga duwag. Inutusan sila ng pinuno na gumawa ng paraan upang pigilan ang mga ngabayo ni Vlad, ngunit dahil sa utos ng kanilang pinuno, napilitan ang mga gwardya na bumuo ng isang harang. Nanginginig nilang itinutok ang kanilang mga sibat sa direksyon ni Vlad. Habang unti-unting nawawala ang ulap ng alikabok, lumitaw ang nakakatakot na anyong ng kabayo ni Vlad. Ang mga mata nito ay kumikislap sa hindi pangkaraniwang liwanag, at ang laki ng katawan nito ay sapat upang sindakan ng sinuman. Pagkakita pa lamang dito, tuluyang nawala ang natitirang tapang ng mga gwardya. Nagsitakbuhan sila sa matinding takot at iniwan ang kanilang mga posisyon. Huminto ang kabayo at tumayo sa dalawang hulihang paa habang nagpakawala ng malakas na aura ang kabayo. Nanatiling kalmado si Vlad at hawak pa rin niya ang lubod at malamig na tinanong kung sino ang pinuno ng nayon. Nang walang sumagot, muling nagsalita si Vlad at kinwestiyon niya kung anong klaseng pinuno ang nagpapadala ng mga siga upang hamakin ang dangal ng isang kabalyero. Sa wakas, lumantad ang tunay na pinuno ng nayon. Kahit nanginginig sa takot, inakusahan pa rin niya si Vlad bilang isang huwad na kabalyero. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, sumingit ang kapitan ng Thornwood Mercenaries na si Stefan. Batid ni Stefan ang malaking agwat ng kanilang lakas, kaya agad niyang pinayuhan ang matanda na humingi ng tawad kung nais pa nitong mabuhay. Ngunit tumanggi ang pinuno ng nayon na tanggapin ang katotohanan, naniniwala siyang kaya pa rin nilang talunin si Vlad dahil sa kanilang bilang. Inutusan pa niya ang mga mersenaryo na manguna sa laban. Ngunit napabuntong hininga na lamang si Stefan at tinignan nito si Vlad, agad niyang nakilala ang presensya ng isang tunay na mandirigma. Ayaw niyang isakripisyo ang buhay ng kanyang mga tauhan sa isang laban na alam na niya ang kahihinatnan. Kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko at ipinahayag ang pag-atras ng Thornwood Mercenaries. Nagalit ang ilang taga-nayon at pinaalalahanan ang mga mersenaryo patungkol sa kanilang bayad. Ngunit isiniwalat ni Stefan na nakatanggap sila ng direktang utos mula kay Baron Ross. Pagkatapos nito, pinagsabihan niya ang mga taga-nayon,
wala raw silang alam sa tunay na kalupitan ng mundo sa labas ng kanilang mapayapang nayon. Inutusan ng mga mersenaryo ang mga gwardya na ibaba ang kanilang mga sandata, ipinaalala nilang ang binatang nasa kabayo ay isang tunay na kabalyero. Habang umaalis ang mga mersenaryo, tuluyang naiwang mag-isa ang mga taga-nayon sa harap ng kanilang kinatatakutan. Lumapit ang kapitan kay Vlad at magalang na binati ito. Sinabi niyang matagal-tagal na rin daw mula nang muli silang magkita, Sir Vlad. Unti-unting naglaho ang mabigat na presensya ni Vlad at ngumiti ito at kinilala ang kapitan. Sa kabilang panig, unti-unti namang tinanggap ng mga taga-nayon ang katotohanan na ang binatang kanilang hinamak ay tunay ng isang kabalyero. Sinabi ni Vlad sa pinuno ng nayon na maswerte ito, ipinaliwanag niyang mabuti ang kanyang kalooban dahil siya ay nagbabakasyon lamang roon. Sa wakas ay bumigay ang pinuno ng nayon at bumagsak sa lupa dahil sa matinding pagod at takot. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang tagpo at nagtungo tayo sa mansyon ng nayon. Nakaupo si Vlad habang nakaluhod naman sa kanyang harapan ang dating mayabang na pinuno ng nayon. Buong pusong humingi ng tawad ang matanda at inamin ang kanilang pagkakamali. Pagkatapos nito, inilatag ni Vlad ang kanyang kondisyon. 3 gintong barya para sa bawat lalaking sangkot sa insidente. Pinatawad niya ang mga gwardyang tumyupad lamang sa kanilang tungkulin, ngunit wala siyang balak palampasin ang mga sigal na sapilitang pumasok sa tahanan ng kanyang eskudero. Nang sabihin ng pinuno ng nayon na hindi nila kayang bayaran ang ganoong halaga, inilipat ni Vlad ang kabayaran kay Thomas. 10 gintong barya para sa anak ng pinuno saad ni Vlad. Ipinaalala niya na ang paghamak sa isang kabalyero ay isang mabigat na kasalanan. Sinabi rin niyang maswerte si Thomas dahil buhay pa daw ito. Nang humingi ng ibang paraan ng kabayaran ang matanda, malamig na sumagot si Vlad. Sinabi niyang kung walang pambayad, kukunin niya ang kaliwang braso ng bawat sangkot at ang 2 braso ni Thomas. Doon lamang lubos na naunawaan ng pinuno ng nayon na seryoso si Vlad. 2 pagpipilian lamang ang ibinigay niya, at wala ng negosasyon. Walang nangang nagawa ang matanda kundi tanggapin ang mga kondisyon. Pagkatapos nito, pinaalis ni Vlad ang lahat upang makausap ng pribado ang kapitan ng mga mersenaryo na si Stefan. Nang silang 2 na lamang ang natira, inamin ni Stefan na kahit siya ay natakot sa ipinakitang kabagsikan ni Vlad. Ngunit ngumiti lamang si Vlad at nagpasalamat sa naging tulong ng kapitan. Casual pa niyang binanggit na naisip din niyang magputol ng bahagi ng katawan bilang babala sa taga-nayon. Lalong namutla si Stefan sa kanyang narinig. Maya-maya ay nag-alok si Vlad ng inumin at inimbitahan ang kapitan na maupo. Tinanong niya kung paano napadpad ang Thornwood mercenary sa isang liblib na nayon. Mapait na ngumiti si Stefan at inaming may kinalaman dito kay Vlad. Dahil sa gantimpalang natanggap nila noon, naging maganda ang simula ng kanilang grupo. Ngunit habang tumatagal, humina ang kanilang kita. Sa paghahanap ng mas malaking pagkakakitaan, tinanggap nila ang kasalukuyang kontrata. Nang tanungin ni Vlad ang detalye ng kanilang misyon, nag-atubili si Stefan. Sa huli, ibinunyag niya ang isang nakakabahalang balita. Sinabi nitong mukhang malapit na dong sumiklab ang digmaan sa lugar na ito. Ipinaliwanag niyang isa itong tunggalian para sa teritoryo. Opisyal silang inupahan ni Baron Rosematz upang protektahan ang nayon laban sa mga tulisan. Ngunit napansin nilang kakaiba ang mga umaatake. Masyado daw silang organisado at disiplinado upang tawaging mga ordinaryong bandido. Sa palagay ni Stefan, sinusubukan ng kabilang panig na kontrolin ang mahalagang daanan patungo sa Marcia bago pa man magsimula ang opisyal na digmaan. Ipinaliwanag din niya na maaaring ginagamit lamang ni Baron Rosematz ang mga hangganang nayon bilang pansamantalang depensa. Ayon kay Stefan, iyon ang malupit na katotohanan ng digmaan. Ang buhay ng tao ay kadalasang nagiging kasangkapan lamang ng mga makapangyarihan. Dahil ayaw niyang masayang ang buhay ng kanyang mga tauhan, nagpasya siyang manatili lamang hanggang katapusan ng linggo bago tuluyang umalis. Nang tanungin ni Vlad kung sino ang nasa likod ng mga pag-atake, ibinigay ni Stefan ang isang pangalan. Ito ay si Baron Filius. Sa sandaling marinig iyon ni Vlad, agad siyang natahimik. May isang alaala mula sa kanyang nakaraan ang muling bumalik sa kanyang isipan. Naalala niya ang matinding pagsasanay sa ilalim ng kanyang guro. Kasunod nito ay ang tanawin ng isang larangan ng digmaan na puno ng apoy at mga bangkay. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo ang isang dambuhalang mandirigma na may hawak na malaking espada.
Unti-unting lumino ang mukha ng lalaking iyon. At sa wakas, nakilala siya ni Vlad at ito ay walang iba kundi ang kilalang mandirigmang tinatawag na Dirt Boar of the Central. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.